Okay, para sa una nating tanong, Attorney Agnes. Our first question was sent through our email from Liza of Negros Oriental. Mayroong nakautang sa akin na alahas pero ang trust receipt na ginamit ko ay hindi nakaregister sa BIR at wala din akong permit sa aking negosyo. Pwede po ba akong mag-file ng demanda sa kanya kasi hindi siya nakabayad ayon sa aming pinag-usapan, kaya lang verbal lang. Kung sakaling may laban ako sa kaso o kaya ma-dismiss lang ito, hindi ba ako delikado sa kanya? Baka res ba kanya ako? Ano po ba pwede niyang ikaso sa akin? Pwede po ba siya magdemanda sa akin kung sakali? Okay. Unang-una, pinag-uusapan natin kanina ito eh. Unang-una, hindi trust receipt yun. Yun ay provisional receipt. Okay? At that provisional receipt, I think, no, I guess, is binding us between the two of you. Hindi ba, no, Attorney Agnes? Kaya pagka sininghil mo siya, na meron naman siyang nakuhang alahas sa'yo na kailangan niyang bayaran at wala ka namang naibibigay sa kanya resibong nakapagbayad na siya sa'yo, eh, pwede mo siyang kasuhan. Kaya lang, civil. Yeah. Civil. Collection lang. Oo, hindi, tama yun. Tama yun. Dahil sa palagay ko, medyo nagkamali lang siya nung sinabi niyang trust receipt. Hindi trust receipt. Siguro dahil lang ibig niya lang sabihin, parang kasulatan lang, ng pagkakatiwala noong alahas. Yep. Parang ganon. Mayroon siyang kalawang tanong. Ang sabi niya is pwede daw ba siyang Res resbakan? bakan. Kung anong pwede i-file. Siya Dehins. hindi siguro. Pero kung ito ang sinasabi mo kasi negosyo mo na ito, but probably yung ahensya ng pamahalaan natin, it's either, sabi mo negosyo ito, it's either yung local government ninyo sa business permit, all right? And of course, the BIR. Wala kang kinita. Paano ga? All right, second question.